Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Sibak Agad, Ligwak si School Bukol, Cayetano Ina. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si Tito Sen, si Space Soto. Yan Senate President Vicente Soto III, sabi niya po dito, ito po ay patungkol mga kababayan sa Witness Protection Proposal para sa mga kontraktor na sina Diskaya couple mga kababayan, no? Yung mag-asawang Diskaya. Sabi niya po dito, ito talaga pag hindi abogado medyo makikita mo ang mga reasoning, no? Sabi niya po dito mga kababayan, daang bilyon ang mga ninakaw na sa gobyerno, pera ng taong bayan na pagkatapos bibigyan mo ng immunity, witness protection program, pakakainin pa natin, gobyerno pa magbabayad kung saan sila titira o kaya sasabihin sa bahay na lang kami o sa bahay na lang sila. Gastos pa natin, ang dami nilang pera. So yan mga kababayan, ang pinupoint pala ni kaya ayaw ni Space Soto, no? Ni Senate President Soto na maalagay sa Witness Protection Program itong si Diskaya, no? Dahil gagastos di umano pa ang gobyerno sa kanila. Okay. Ang gusto lang natin i-point out mga karibin natin, no? Pag sinabi bang Witness Protection Program, protection from the word protection, hindi ba pwedeng protection lang? Di ba? Bigyan nyo lang po sila ng tawag dito, bigyan nyo lang po siya ng assurance na proprotektahan po sila ng gobyerno. Di ba? Sa bagay, no? Maybe yan po ang way ng government to protect them. Pero marami nga silang pera, sabi mo nga diba? O sabihin natin pwede silang tumira dyan sa kanilang bahay, pero bigyan nyo lang po ng security. Diba? Yung maaasahang security. And the government assure, diba? Na walang mangyayaring masama sa kanila. Kasi isisiwalat nila. No? So anyway, siniwalat naman talaga nila. Diba? Yung mga involved dyan sa anomalyang yan, di ba? Pero tingnan nyo itong si Soto mga kababayan, no? Ito pala yung rason niya, napakababaw naman ito mga karibin natin, no? Yan pala yung rason, dahil marami na silang pera, secure na sila. Assurance po na magiging safety sila, siguro, yun po ang gusto nila, di ba? Assurance na maging safe sila, para naman mabuhay sila pa, 'di ba? Ano kasi yung useless kasi kung 'di ba kung maisiwalat nila tapos magugurgur din sila sa kanila sa part nila, 'di ba? Gusto lang nila maging sigurado, no? Kasi may mga anak din yung mga yan, mga kababayan, kahit anong sabihin natin. Well, anyway, for the good, 'di ba? Mas maganda nga ngayon kasi sinisiwalat nila yung mga involved dyan po sa flood control anomalies na yan. Ano pong inyong masasabi dito kay Soto mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Eto naman pong si Ace Barbers, ang spokesperson ni Speaker Martin Romualdez. Ang speaker ni Speaker Martin Romualdez, yan ang Kongreso ay hindi magtotolerate ng ganito. Lalo na't ang mai-involve ay mga miyembro ng Kongreso. Hindi po natin pagtatakpan yan. Nako po. Ayan po ang sabi. Hindi ko nga alam mga karibyo natin Baka nagkakamali tayo ng pagkakaintindi dito kay Ace Barbers Lahat ng sasabihin po ni Ace Barbers, no? Ni Robert Ace Barbers. Lahat po ng sasabihin niya
ito po ay in behalf of the speaker. Kung ano ang sasabihin na niya, yun din ang sinasabi ng speaker. Pero mga kaubayan, yan ba talaga ang gustong sabihin ni Speaker Martin Romualdez? Ha? Yan ba talaga ang gustong iparating sa atin ni Speaker Martin Romualdez? Na wala silang pagtatakpan? Ngayon pa nga lang, pinagtatakpan nyo na si Saldico no? Tingnan nyo itong si Robert Ace Barbers, no? Pati si Jose Claire Castro, halos magkaparehas po sila, no? Malamang sa malamang hindi po ito ang gustong sabihin ni Speaker. Gaya po ni Jose Claire Castro, di ba? Minsan nagsasalita siya, hindi po galing sa presidente. Yun lang yung pinaka-opinion nila, di ba? We don't want your opinion. Ace Barbers and Jose Claire Castro. Hindi po namin kailangan ng opinion ninyo. Ang gusto po naming marinig sa inyo, yung sinasabi, no, ng inyong boss, kung sino man po yung kinakatawan ninyo, di ba? Mahirap kayo, wag kayong magsalita ng hindi galing sa kanila, di ba? Kasi maniniwala ang taong bayan. Maniniwala ang taong bayan sa mga sinasabi ngayon ni Ace Barbers, no? Bakit nga ba nagkaroon pa ng spokesperson ang Speaker of the House? Naku naman, di ba? Nakakapagtaka. Speaker na nga, may speaker pa, mag-resign ka na nga lang, no? Anyway mga kababayan, at eto pa, pasadahan din po natin isa pa ito, si Secretary John Vic Rimulya. Sabi niya naman po, ang pinagkaiba sa Pilipinas, ang presidente mismo ang nagsasabi sa mga mambabatas na mali kayo, may paglalagyan kayo sa akin. Parang hindi ko narinig yan. Kasi mga kababayan, nung pinangalanan po ni Curly Discaya, si Speaker Martin Romualdez, si Saldico, di ba? At marami pang iba. Ano po ang sabi ng presidente? Ay nako, ganyan naman talaga no? Pag mga sikat na mga politiko daw, pag mga matataas na posisyon na mga politiko, no? Ay uso po daw ang name dropping. Nani-name drop daw sila, no? Pinangangalanan sila. You are the president. Diba? Taliwas po yun, Taliwas po yun dito sa sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na may paglalagyan kayo. Wala naman akong narinig ganun. May paglalagyan kayo sa akin. Parang hindi ganun ang pagkakaintindi ko, no? Ang pagkakaintindi ko po sa sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. ay para bagang gusto niyang pagtakpan or kinakampihan niya pa itong si Romualdez at si Saldico. Doon po sa kanyang naging pahayag mga kababayan. Kaya, eto sinasabi ko nga, mabubudol tayo kapag pag hindi tayo sa impormasyon. Pag itong mga tagapagtanggol lang ni President Bongbong Marcos Jr. ang pakikinggan ninyo, pag itong mga tagapagtanggol ni Speaker Martin Romualdez ang pakikinggan ninyo, no? Mabubudol tayo. Kailangan manood po kayo ng mga balita, mga karibin natin. Kasi pag sila lang palagi ang mapapakinggan natin, okay? Pag sila lang palagi ang nagsasalita, nako, delikado to. Walang sasabihin ng mga yan kung hindi mabuti sa kanilang boss. Lahat ng sasabihin nila, puro papuri sa kanilang boss. Ginagawa niyong tangang mga Pilipino niyan diba? Anyway mga karibin natin, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ito mga kaubayan. Nako, bumaliktad ang Senado. Ayan ligwak sa school bukol, papalitan umano ni Cayetano sa pwesto. Ayan mga kaubayan, nagtatanong mga karibin natin. Eto, pakinggan po natin to. Kung ano ba talaga. Eto na.
Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, anong kaalaman at kakayahan ng isang Itbulaga joker laban sa kakayahan at kaalaman ng isang veteranong lawyer? Ito ang tanong ng taong bayan matapos na bisto na pumayag na iditini sa PNP custody ang di umano'y sinungaling na DPWH 1st District Engineer Brace Hernandez na tila isa sa mga sangkot sa maanumalyang DPWH project na nauna nang na-cite in contempt ng Senado at matapos nila nabisto na tila sunod-sunuran na lang raw umano sa kung ano ang utos ng Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. Itbulaga School Bukol Tito Soto ipinoprotestang bumabana sa kanyang pwesto bilang Senate President ng Senado. Ito ang panawagan ng taong bayan at ugong-ugong sa mundo ng social media matapos tila huling-huli mismo sa mata ng maraming Pilipino ang di umano'y pagkabayas at one-sided nito na tila pilit idinidikit ang pangalan ng mga Duterte tungkol sa kontrobersyal na flood control project at ang tila pagiging sunod-sunuran umano nito sa kung ano ang utos ni Speaker Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos ang pahayag ni Tito Soto na I quote, "As I said before, I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere." Unquote. Hindi naman nakapagpigil na tila tumaas ang kilay at mag-react si Tio Moreno sa pamamagitan ng kanyang FB post. Ayon pa sa kanya, out of delicadeza, Vicente Tito Soto should step down as Senate President. Why? Because he does not honor his own words. He promised that the Senate would remain independent. But how can you claim independence when a single call from Martin Romualdez is enough for you to bend? You speak of balance, but how is that balance when you ignore the decision of the Senate Blue Ribbon Committee under Senator Rodante Marcoleta and simply followed Romualdez's wishes regarding the custody of Engineer Brace Hernandez? You claim transparency, yet where is the transparency when you bypass your fellow senators and make a unilateral decisions that contradict the consensus of the body? Isang tawag lang pala ni Romualdez na kapag decide na bigla, tang na, Itbulaga nga. Context on the transfer of Engineer Brace to PNP Custodial Center disregarding the earlier detention order of the Blue Ribbon Committee. May quote si Soto sa record, "Kailangan nating magbigay sa request ng Speaker. Ang Speaker mismo ang tumawag sa akin." Malinaw dito na Soto bows to the Speaker to the whom he owns his position at the expense of the Senate independence. End of quote. Hindi naman nakapagpigil si Congressman Kiko Barzaga na tila supalpalin at sampalin ang katotohanan si Itbulaga School Bukol Tito Soto matapos ang di umano'y naging pagkabayas nito, naging sunod-sunuran sa utos ni Speaker Romualdez na hindi niya kayang pangalanan sa kabila na dawit na ang pangalan di umano ni Speaker na isa sa ibinunyag ng mag-asawang Diskaya. Ayon pa sa kanyang post, response to a comment made by Senator Tito Soto, Epal, gamit pa si Vico, "There are many points he is missing. I'd been a long-time friend of Martin Romualdez. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez." Unquote. Matapos nito, lumabas ang ugong-ugong na balita sa mundo ng social media at tila panawagan na siyang palitan ang kasalukuyang Senate President ngayon at ang ipapalit di umano ay isang abogado na dapat katulad ni Senator Alan Peter Cayetano at hindi ang Itbulaga joker at School Bukol. Ayon pa sa kanila, abogado ang kailangan maging Senate President. Senator Alan Peter Cayetano, palitan mo si Soto. We need a lawyer para itama ang mali. Senate of the Philippines, palitan ninyo si Soto.
first day pa lang, nagkalat na. Alan Peter Cayetano, please lead. Senator Alan Peter Cayetano, palitan mo si Soto. We need a lawyer to be a Senate President. Hashtag no to bias leadership. Dapat talaga na qualification of Senate President must be a lawyer. Sometimes during session, there are things you need to decide being a lawyer. We don't need a comedy actor. We need a strong man, a lawyer to defend Filipino rights, not a corrupt and quote. Comedy actor, no? Mga kababayan, sangayon ba kayo at payag ba kayo? Nako, payag na payag. Mapalitan agad sa lalong madaling panahon. Payag po kami, no? Eh, kayo mga karibin natin na nanonood ngayon, payag ba kayo? Eh ako, sobrang payag po ako. Eh, first day pa lang, sabi nga dito, nagkalat agad. Nako po. At saka si Saldi ko, kaya lang, so sabi niya, asan yung panahon ni Rodrigo Duterte, bakit hindi niya binabanggit? Alam nyo, ito yung investigasyon, di ba na-imbestigahan sa Senate, itong Diskaya. Tapos meron silang sinasabi pa kung ano-ano, tapos parang nagbabago ng statement yung Diskaya na hindi naman daw talaga nila tinutukoy si Tambi at saka si Saldi ko, kaya lang sila po ang sinasabi, baka nagagamit lang ng ang pangalan nila ng politiko. But ang pinakapunto po dito, ang iniimbestigahan ay yung mga mandarambong na mga congressman or senator or mga politiko na nagnanakaw sa bayan. Bakit napuntahan na naman dun sa panahon ni Duterte? Diba? Unang-una, hindi po involved si PRRD doon sa mga anomalya patungkol sa flood control project. Sa katunayan, mismo si PRRD talagang binabanata na kahit dati yung DPWH. Nauunawahan po natin. So bakit binabalik dito? Alam nyo to si Tito Soto, ang gulo-gulo po niya Kasi yung investigasyon, maayos naman. Bago bigla-bigla nagpalit. Sabi ko nga yung last vlog ko, 2 days ago, kasi nagbakasyon lang kami. So yan mga kababayan, biglang pinalitan si Escudero ni Tito Soto. Tapos ngayon, ang si Tito Soto, ang pinupoint out, no? Ay bakit hindi daw sinama yung nakaraang administrasyon sa kanilang statement. Parang gusto ni Soto na isali mo yung Duterte. Magic word talaga, no? Lahat po ng investigation dyan sa Kamara, mga kababayan, simula ng administrasyong ito. No? Magic word po ang Duterte, mga karibin natin. Kailangan masambit mo yan para mag-acquit ka. Para hindi ka makontempt. Nako po. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.